You're watching ETVN Philippines. Magandang umaga po ulit at ano ba? Magandang buhay, ano po, as we invoke God. Dasal naman ng konti tayo. Ama sa langit, thank you po, salamat po sa biyaya ng buhay, biyaya ng mabuting kalusugan. Salamat po at muli kami nagkatipon ng mga kabataan ito na po. At sana yung aming mapapag-usapan at kanilang itatanong sa akin at ang akin namang bibigay na katugunan sana po ay maging kapakipakinabang sa mga nakikinig sa inyo. Ano po, at Ama, hinihiling po namin ito sa pangalan pa rin ng anak mong si Kristo, magpasawalang hanggan. Amen. You were saying something, sino? Michael? Opo. Yes, ano ang sinasabi mo? Yung sa akin po kasi, ang tanong ko po ay tungkol po sa social media at self-worth. So, sa panahon... Sa? Self-worth po. Self-worth. Opo. And sa panahon po kasi ngayon, hindi na po talaga nawawala ang social media. So, ako po as a person po talaga, hindi po buo ang araw ko kung hindi nakakapag-scroll sa social media. So, syempre po, kapag nakakapag-scroll ka sa social media, marami ka makikita mga posts like yung achievements ng iba, yung happy moments and experiences sila. Pag mga ganun po, hindi po naiiwasan na parang may kumpara mo yung sarili mo doon sa mga taong yon. So, ang question ko po is, paano po makakatulong yung pananampalataya na hindi po Hindi ka makukulan. sa pagpupog po ng Hindi ka self-worth Oo, nang hindi po naka-base sa validation sa social that's media. right. Oo. At ang maganda, ay talaga naman, pinangangalanda ka ng iba yung kanila. Ang kanila, well, anong gagawin? Ang kanilang masarap na kainan, ganyan at lahat. Ang mga beautiful things, bihira naman yun. Sabagay, minsan yung mga may sakit, at lahat na hindi naman maganda. At basically, kasi yung isa sa mga seven capital sins natin is envy. Sabi ko seven, 7 ho yan eh. Yan ho ang ating talagang kalaban sa mundong ito. Yung inggit. Pero hindi yun ang worst sa lahat. Alam niyo, ang pinaka-worst, yung pinaka-root, yung mother sin. At doon lahat lumalabas. Pride. Yung pride. Kaya yung mga nagpapalabas, gusto lang nila magpahanga. It's a little kind of pride. And yung pride, pagkatapos ng pride, dahil ang proud person, ayaw niyang malalaluan. So, if somebody tries to hit him or to hit her or something, anger. Pasok ang anger. Yan ang magkakasama, magkakamag-anak yan. Tapos, ang isang proud person ay ayaw na merong hihigit sa kanya. Yan na, envy na. Pagka may mga kaya. So, it's all rooted in pride. Okay? So, ngayon, ang isang mananampalataya like us, we should, ang pagtingin sa mga bagay na yan, una, magpasalamat ka at yung mga tao na yun they are enjoying life. Para maiwasan mo agad yung inggit. Sabihin mo, wow, God, bless God for these people who are happy. We should be happy for others. At pagpasalamat natin na sila ganyan. Okay. And that is precisely already, this is bunga ng pananampalataya. Because you have a higher value than envy. Ang iyong paningin na ngayon is paningin ni God because God gave them, binigay sa kanila mga biyayang ito. So, pasalamatan mo si God na binigyan sila naman. Ngayon, ikaw naman ay dapat ang mangyayari sa iyo is to strive
Kasi wala namang masama sa envy. Kasi kaya nga maganda competition yung pagalingan. So, maka-encourage naman sa iyo ito. If they are able to do this, ano nga kaya? Could I do it? Wala namang masama. So, dasal din. As you pray for them, and as you thank God that they are such, and then ask God that ikaw rin, sana, pagkalooban ni God, ng iyong hinahangad. And that's it. So, ang nangyari, na hindi ka naapektuhan ng kwan, ng pride, hindi ka nalungkot, pagkos natuwa ka pa dahil sa success ng iba at natuwa at ikaw naman ay umaasa na tutulungan ka ni God just as God did to them. Parang ganon. So, envy is, hindi ka that is fruit of faith. So, paano po tayo magtitiwala sa Panginoon kung ang mga bagay po na hinihingi natin sa Kanya, halimbawa po ay hindi niya agad maibigay, kagaya po na sinasabi niyo kanina, na kung paano nagkaroon yung iba, di pa manalangin tayo sa Kanya. Pero paano po tayo magtitiwala sa Kanya kung hindi po natin agad makuha yung bagay na gusto natin? Oo. Talaga hindi. Kasi, sinasabi ng ating pananampalataya na everything comes from God. Now, we could ask, at sinabi naman sa gospel, ask and you will receive. Look and you will find. Knock and the door will be open to you. Alam ni God yun. Humingi ka kung kailangan mo. Pero hindi naman niya sinabi na, May bibigay niya. and ask, and I will give it to you right away. You will find, and it will be given. Ngayon, kung kaano katagal, that the asking about it. Pero you can always hope that it will be given. At isa pa ang basis ni God. Kasi tayo, baka ang ating hinihingi will not be good for us. And God knows better. Ang laging binibigay na example ay yung magulang. There is a toddler, a child here, na ligalig. Ay, ang hinihingi naman ay kutsilyo. Bibigay ba na magulang? No way. Kahit ka pa magligalig. Something like that. So God, nagkaroon tayo ng a wider perspective of God, who is like a father. At hindi lang like a father, He really is. And He cares for us. Yun ang basic. He cares for us. And as much as possible, He wants to make our life happy. But in the way He wants it to be. Not necessarily in the way we want it to be. Because we could pwede tayo magkamali sa mga bagay na magpapaligaya sa atin. Kaya may mga bagay na nangyayari, mapapansin niyo, na kung minsan, hindi naman ito gusto ko, bakit ito? It takes faith. Doon masusubukan na yung pananampalataya. Lord, I will give you an example. I go fishing, ako. And that is my hobby. Yung ba ito, wala man lang na bite? Sabi ko, Panginoon, Panginoon, ito lang naman kasiyahan ko, hindi mo pa ako bibigyan. See? You're watching ETVN Philippines. O kaya, hindi pala yun ang place na dapat namin puntahan. So, ang sasabihin ko lang sa aking boatman, bring me to other place. Ganun lang kasimple. Baka si God merong inihanda sa akin na doon mas maganda and true enough.
Ako minsan si Gaden. Kasarap kay Gaden. Siguro ma-experience din kayo. Hindi ako manghihingi ng bite, ano. Naku naman, nag-bite nga. Lakas naman, laki. Hindi ko naman nahuli. Sabi ko, Lord, yun naman, pwede mahuli. Huwag naman yung masyado, yun ang kaya ko. Something like that. If that is your relationship with God, that will be the best. Whatever you want, God, good. Now, I might, baka maaari akong maghangad ng iba. Lalo ang aking ambition, I want to be what? Ano ko ba? Ano ba yung Secret. ano ba yung plano sa buhay? Madami po, basta No, gusto yung ko isa maging lang. successful. Yun na yun. Successful, ano ba? Hindi, sa pag-aaral, halimbawa, ano bang tinatake up mo? Secret. Wala pa. O kung ano man. Hindi ko magsalita. Ngayon, ang maganda dyan, entrust it to God. Lord, if this will make me, kayo nang bahala sa akin. Ito ho ang gusto ko. Pagkalob niyo sa akin, well and good. Kung hindi naman, I know you have a better plan for me. Ganun ang attitude. Well, ang mga kabataan po kasi ngayon parang hindi nila alam yan. So, paano po kaya natin sila may enlighten na sa mga pagkakataon na gano'n, hindi naman po agad ay maibibigay ni God. Kasi nga may mga gusto siya na hindi ayon sa kagustuhan natin. Kasi alam niya kung ano yung mas makakabuti sa atin. So, paano kaya po natin sila may enlighten about sa bagay na yun? Alam, we are talking of kabataan, that is in general. Ito talaga isa sa mga malaking challenge sa simbahan. How we can reach out sa mga kabataan who do not know this. Mabuti kayo. But precisely because of you, if you could multiply yourselves, this is itong ating meeting ito. Itong ginagawa natin ito. This is multiplying us. And hopefully, may mga kabataan nakikinig. So through this, sa pamagitan nito, ay hopefully, may papaliwanag natin sa kanila ang bagay niyo. Ngayon, pwede rin naman kung tawagin itong mass media, through media, pwede rin naman personally. Kayo, sa mga barkada nyo, kami mga napapansin kayo, you can very well tell them ang lahat ng ito. Yun lang naman eh. Kami may program sa simbahan. Pero ilan lang mga aming nare-reach. Pero yung aming nare-reach, ang aming laging sa kanila, ang payo sa kanila, ay to reach others. So, multiplying effect. Kukuha ka ng mga kabataan na talaga may mga problema na pagkatapos through sa aming pagtuturo at pagpapaliwanag, sila'y gumaganda kaisipan na ito. Yan, sila ngayon ang nagiging instrument para naman doon sa iba nilang mga kasamahang kabataan. Yes, much as we want, gusto natin talaga matulungan ng mga kabataan, pero the way to do it talaga laging it remains mystery kung paano. Hindi naman nawawala sa pagsisikap ng simbahan. Dito na lang sa amin. How many students? Naku, grabe. Pero ilan lang yung aming ma-reach out pa. Pero we hope na through this small group, baka naman sila makapagsabi din sa iba. At dito sa atin, sana meron din makinig ng mga bata so that they will know na hindi naman lahat ng kanilang gusto bibigay. Merong isang, sinabi ko na ba sa inyo, yung isang tawag dito, yung convict na capital punishment, electrocute siya. Before that, he was asked, what is it you want? Last. Humingi lang ng papel at lapis yung sinabi ko sa iyo. Nasabi ko yun. Sino sinulatan niya? Kanyang inay. Nung mabasa ng ina, nag-collapse.
Bakit? Sapagkat sila siyang ina. Mama, had you been another kind of mother, I would not end up this way. Hindi ako magiging. At alam niyo, Mama, sana kayo kasama ko dito sapagkat because of you, ay hindi niyo ako na-discipline ako sa Paano po kaya yun? Paano niyo po haharapin yung kahihiyan kung alam niyo naman na kayo po yung nagkamali? Be true to yourself. Kung ikaw ang nagkamali at obvious na obvious, kung talagang ikaw ay may pride. Yun ang pride yun sinasabi ko. Ayaw mo tumanggap na ikaw nagkamali. Pero, dito papasok yung faith natin, ating pananampalataya, our relationship with God. Because God will help us. At tulad din sinabi ko kanina sa yung pinag-usapan natin po sa mag-asawa, sa mag-asawa, hindi nila kaya ang mabuhay as on their own. At kahit pa wala kang asawa, you cannot be on your own. You will always have to depend on God. Kaya sabi, pray. Pray. Humingi kayo ng tulong. Ay, sayang si God yan. So, Panginoon, hindi ko po matanggap ang aking pagkakamali. Madami na pong galit sa akin, Panginoon. Pwede ba? Tulungan mo ako. Hindi lang yan. Hindi lang pagtanggap ng pagkakamali. Ang humingi ng tawad sa pagkakamali. Worse, napakahirap. Sino sa atin makakahingi ng tawad? Napakahirap. Pero posible. It is hard, but it is not impossible. And it is possible with the help of God. Again, we cannot do anything without Him. Yan ang basic. Okay? Sa Tagalog. Wala tayong magagawa kung hindi sa pamamagitan. Amen? So, masasabi niyo po na totoo yung sinasabi nila na mahina ang mga kabataan ngayon. So, siguro po ba yun ay dahil sa wala silang pananampalataya sa Diyos? Tama-tama ang sinabi mo. I doubt. Ito'y talagang nagpapakita na hindi sila naimulat ng kanilang mga magulang. Thank God. Sapagkat alam mo ngayon, dahil nga sa hirap ng buhay, so inaasikaso ng mga magulang ay how to earn. How to earn. Work. No time for the children. Hindi natuturuan, hindi nadadala sa simbahan para sumimba. Talagang walang Diyos. Ay pagka walang Diyos, we cannot exist. Tama. Nagkukulang. Kaya kami, kapag kami nagbibinyag sa mga bata, lalo na magulang, that is our time to tell them. Ito bang bata nito? Pagkatapos mabigyan, anong gagawin? Kabayaan nyo na. Tapos ang daming ng mga ninong-ninan. Ano ba yung mga ninong-ninan ngayon? Para sa mga pakimkim? Para madami ang pera? Oo. Ako'y natutuwa dito sa atin, tayo mga Pilipino, at tayo ay very close ang ating bond ng family. Aalagaan ng bata. Imulat na sila. Hindi lang nyo makakainin, hindi lang nyo pararamtan, hindi lang nyo mapapag-aralin. Imulat nyo kay God. Dalawa. Because through baptism, ano nangyari? Isinilang siya sa tubig at sa Espiritu. Dalawa kasi ang pagsilang, sabi ni Lord, anak ni St. John, pagsilang sa laman, sa magulang. So, ang magulang, naging magulang natin. Pero ang tayo binyagan, tayo ay isinilang sa tubig at sa Espiritu. Meaning to say, we became children of God. Kaya dalawa ang ating parents. Doon at doon. Pagka ang magulang ay hindi na imulat ang mga bata sa Diyos, that is the worst thing they can do. But, kung maipasa nila ang kanilang pananampalataya sa bata, that is the best. Hindi lang may pamamana.
Ang iniisip na pamana sa bata ay pera. Ang pang-iisip na pamana sa bata ay lupa. Wow! Mawawala yan. Pero pananampalataya, yan dapat may pamana nila. At yun ang aming appeal sa mga magulang. Mga magulang, mas as possible. Pasuyo po. Maawa tayo sa ating mga apo. Alam ko naman kayo nagdadasal. Eh bakit hindi niyo isama ang inyong mga bata sa pagdadasal? Ipakita nyo na kayo nagdadasal, na kayo meron kayong tinatawagan sa langit. Imulat nyo sila sa Diyos. Paano ka mabubuhay sa lupa kung walang Diyos? Siya ang lumikha ng lahat ng ito, hindi yata alam ng mga bata yon na ang ating mga kinakain ay sa Kanya galing. Kaya kung wala ang Diyos, paano na? Ano, mga magulang, please. You're watching ETVN Philippines.